Si Ellen K. Booker ay 18 taong gulang lamang nang makilala niya si Paul Bohm na nasa sapat na gulang upang maging ama ni Ellen at may asawa at mga anak na din ito. Si Ellen ay naging isang malaking tagahanga ng wrestling at siya ay madalas na dumalo sa mga kaganapan, lalo na kapag sila ay nasa St. Louis area. Pagkatapos magpakasal sina Ellen at Paul, minsan ay dumadalo si Paul sa mga laban kasama si Ellen, ngunit wala siyang pakialam sa esport. Noong 1980, nang makilala ni Ellen si Dean Smith, isa ring malaking wrestling fan, narilib si Paul na may ibang tao na pupunta sa mga laro kasama si Ellen. Noong 1980, gamit ang perang minana ni Ellen mula sa pagbebenta ng lupain ng kanyang mga lolo't lola sa Mississippi at bilang karagdagan sa mga benepisyo ni Paul sa Veterans Administration, bumili ang mag-asawa ng bahay sa St. Louis, Missouri. Noong Setyembre taong 1981, tinanggap ng mga Bohms ang isang anak na babae na si Stacy Ann at pagkaraan ng 4 na taon, noong Setyembre taong 1985, ipinanganak ni Ellen ang kanilang unang anak na lalaki, si Stephen Michael Bohm. Sa loob ng 1 buwan ng kanyang kapanganakan, si Ellen ay nabuntis sa 3 pagkakataon. Ang isang magandang tahanan, isang tapat na asawa, at 2 magagandang anak, kasama ang 1 ikatlo na ipapanganak, ay ang pinakamainam na buhay sa karamihan ng mga lalaki. Ngunit hindi kay Paul Bohm. Noong Hunyo taong 1986, sinabi ni Paul kay Ellen siya ay pupunta ospital dahil sa isang sakit na nabuo habang naglilingkod siya sa Vietnam, pero ang totoo ay tumakas siya kasama ang isang babae. Si Ellen, 8 buwang buntis, ay naiwan upang mag-alaga ng 2 anak at mag-isa sa isang tahanan. Mag-isa. Pisikal at pinansyal. Nang ipanganak si David Brian Bohm noong 1986, nagpakita ang kanyang ama sa ospital. Iyon ang tanging pagkakataon na nakita niya ang kanyang anak na si David, at pagkatapos ng pagbisita sa ospital, umalis si Paul patungo sa Kansas kasama ang kanyang kasintahan na naging 3 asawa niya. Naghirap si Ellen sa pananalapi, at hindi rin nakatulong ang $105 na suporta sa bata ni Paul kada linggo. Noong 1988, si Ellen ay nagsampa ng pagkalugi at ang bangko ay kinuha ang bahay sa St. Louis, kaya lumipat sila ng mga anak niya sa mas abot-kayang pabahay sa Riverbend Apartments. Si Ellen ay kumuha din ng pangalawang trabaho na naghahatid ng mga pizza para sa isang malapit na restaurant. Sa kabila ng 2 trabaho at pagpapalaki ng 3 anak ng mag-isa, nakahanap pa rin si Ellen ng oras upang sundan ang pro wrestling circuit. Nagsusulat siya ng maraming mahahaba at matitinding liham sa kanyang mga paboritong wrestler. Noong 1988, dahil sa entertainment na wrestling, ang mga paghihirap sa pananalapi ni Ellen ay lumala. Kalaunan sa gabi ng holiday ng Thanksgiving, habang nakikipag-usap si Ellen sa telepono sa isang kaibigan, tinapos ni Ellen ang pag-uusap dahil ayon sa kanya parang may mali kay David. Nang mapansin ni Ellen na asol ang mga labi ng kanyang anak at napagtantong hindi ito humihinga, tumawag siya sa 911. Dumating ang ambulansya sa apartment complex pagkaraan ng ilang minuto, ngunit nahirapan silang makakuha ng sinuman na sumagot sa pinto. Pagkatapos ng paulit-ulit na katok, tuluyang binuksan ni Stacy ang pinto at pinapasok sila sa loob. Habang inihahanda ng mga paramedic ang sanggol para sa transportasyon,
sinabi ni Ellen sa mga emergency medic na si David ay nagdurusa ng sipon nitong mga nakaraang araw. Sa sumunod na 48 oras, si David ay nanatiling walang malay at nabubuhay lamang sa pamamagitan ng makina. Pagkatapos ng maraming konsultasyon sa mga doktor, nagpasya si Ellen na pinakamahusay na alisin ang makina na nagbibigay buhay kay David. Ang bata ay opisyal na idineklara na patay noong ika-26 ng Nobyembre taong 1988. Nang gabing iyon, nagsimulang mag-ayos si Ellen para sa libing ng kanyang anak. Tinawagan din niya ang kanyang kaibigan na si Dean tungkol sa isang wrestling match na gaganapin sa Kiel Auditorium sa Disyembre. Sinabi ni Ellen na kung gusto ni Dean na pumunta, dadaan siya at bibili ng mga tiket na binibenta noong araw na iyon bago pumunta sa punerarya. Natarante si Dean sa sinabi ng kaibigan. Inisip na lang ni Dean na iba-iba ang pagdadalamati ng lahat. Ang pag-iisip sa kanyang minamahal na sport ay marahil ang paraan ni Ellen para makayanan ang pagkamatay ng anak. Kinabukasan pagkatapos ng libing ni David, ang pinakabagong biyenan ng ama ni David ay natuntun si Paul at ang kanyang buntis na ngayong ikatlong asawa at sinabihan sila tungkol sa pagkamatay ni David. Tinawagan ni Paul ang kanyang dating asawa na si Ellen at nag-usap sila sa telepono sa loob ng 3 oras, kung saan sinabi ni Ellen kay Paul na ang pagkamatay ni David ay idineklara na crib death. Sinabi rin niya sa kanya na hindi niya kayang ipalibing ang kanilang anak, at sinabihan siya ni Paul na gamitin ang mga benepisyo ni Paul sa veterans para sa walang bayad na libing sa Jefferson Barracks Bu. Sa kabila ng mga kahilingan ni Paul na gamitin niya ang libreng serbisyo militar, inilibing ni Ellen ang bata sa Trinity Cementerio. Pagkalipas lamang ng ilang araw, nakatanggap si Ellen ng $5,000 mula sa isang life insurance policy na mayroon siya kay David sa pamamagitan ng kanyang amo, ngunit tumanggi siyang bayaran ang mga gastos sa libing ni David na $2,348. Patuloy na sinundan ni Ellen ang pro wrestling circuit at sumulat ng mga masasayang sulat sa kanyang mga paboritong wrestling star. Kumuha siya ng ilang buwang pahinga sa kanyang pangalawang trabaho, na nagbigay daan sa kanyang dagdag na oras sa kanyang libangan. Noong Hulyo taong 1989, nagsimulang mang-alap si Ellen ng mga panipi sa life insurance para sa kanyang 2 natitirang anak. Sa pagtatapos ng Agosto, ang parehong mga bata ay may insurance sa halagang $100,000 bawat isa sa pamamagitan ng 6 na magkakaibang mga pulisya na isinulat ng 3 magkakahiwalay na kumpanya. Ang mga kumpanya ay walang kamalayan kung ang 2 malulusog na bata ay may labis na insurance. Hindi rin nila alam na ang benepisyaryo ng mga pulisya ay si Ellen, na nahihirapang magbayad sa kanyang kuryente, tubig, at telepono, lalo na ang buwanang premium para sa life insurance. Pagod si Ellen noong gabi ng ika-13 ng Setyembre taong 1989. Buong araw siyang nagtatrabaho at sa pag-uwi niya nahaharap siya sa mga gawaing bahay tulad ng paghahanda ng hapunan at pag-aalaga sa mga bata. Habang ginagawa ni Ellen ang mga gawain sa bahay, si Stacy ay naliligo at nakikipaglaro sa kanyang mga Barbie. Bigla, nang walang anumang babala, naramdaman ni Stacy ang sakit sa kanyang katawan. Sa pagsisikap na makalabas sa batya, sasabihin ni Stacy sa bandang huli na naramdaman niyang parang may humihila sa kanya sa ilalim ng tubig. Sigaw niya para sa kanyang ina,
Ngunit ang kanyang maliit na kapatid na si Steven ang unang sumagot, pagkatapos ay sinundan siya ni Ellen. Natapos ang sakit at paghila nang tanggalin ni Ellen ang isang hairdryer na nasa batya. Sinabihan ni Ellen ang kanyang mga anak na magbihis dahil kailangan niyang dalhin si Stacy sa emergency room. Si Stacy, natakot at nalilito, ay nagsimulang umiyak at si Ellen ay naging galit na galit. Hindi nagtagal ay naging malakas ang palitan ng salita sa pagitan ng ina at mga anak kaya nakakuha sila ng atensyon mula sa kapitbahay. Nang marinig ang malupit pananalita ni Ellen, napilitan ng kapitbahay na tumawag ng pulis. Nang tumugon ang isang pulis ng street, Louis sa tawag, lumabas si Ellen at ang kanyang mga anak sa apartment complex. Sa kasamaang palad, hindi narinig ng pulis ang sinasabi ni Ellen sa kanyang mga anak. Tinuruan ni Ellen ang mga bata ng mga sasabihin kapag tinanong sila ng mga doktor at nurse tungkol sa insidente. Sinabihan ang mga bata na sabihin na si Stacy ay naliligo at nakikipaglaro sa kanyang mga Barbie nang magpasya si Steven na kailangan niyang patuyuan ang kanilang buhok nang hindi naiintindihan ng mga kahihinatnan. Itinapon ni Steven ang hairdryer sa batya. Walang tigil ang pag-iyak ni Stacy at iginiit na tulog ang kanyang kapatid nang mangyari iyon. Ngunit naninindigan si Ellen na mananatili sila sa kanyang kwento. Ikinwento ni Ellen ang kwentong ito sa emergency room, at si Stacy ay ginamo. Pagkaraan lamang ng 9 na araw, muling sinapit ng trahedya ang mga batang Bohm. Ipinagdiwang ni Stephen Michael Bohm ang kanyang ika-4 na kaarawan noong 1989, kasama ang mga kaibigan at pamilya. Kinabukasan ay bumisita sila sa pediatrician ni Stephen Michael at na-update sa kanyang mga pagbabakuna. Pinaalalahanan ng doktor si Ellen na kung minsan ang mga bata ay maaaring magkaroon ng lagnat o makararanas ng pagkapagod o kahalili ng hyperactivity pagkatapos ng pagbabakuna. Pagsapit ng Lunes ng umaga, hindi na maganda ang pakiramdam ni Steven kaya tumawag si Ellen sa trabaho at sinabi sa isa sa kanyang mga katrabaho na dadalhin niya si Steven sa emergency room. Sa pag-uusap, sinabi ni Ellen sa kanyang kasamahan, ang parehong bagay na nangyari kay David ay nangyayari kay Steven. Hindi na dinala ni Ellen si Steven sa emergency room ng umagang iyon. Sa halip ay kinuha niya si Steven para sa isang bean burrito sa Taco Bell. Nang umalis sila sa fast food joint, ayon sa mga sinabi ni Ellen sa ibang pagkakataon, pumunta sila sa sementeryo upang bisitahin ang libingan ni David sa kahilingan ni Steven. Pagkatapos ng pagbisita sa libingan ni David, tumawag ulit si Ellen sa kanyang opisina at sinabi sa katrabaho na nakausap niya kanina na walang nakitang mali ang mga doktor kay Steven at pinauwi siya. Umuwi sina Ellen at Steven. Habang pinapalitan ni Ellen ang mga kumot sa higaan ng mga bata at inaasikaso ang iba pang mga gawaing bahay, si Steven ay nakaupong nakangiti sa harap ng telebisyon na nanunood ng Sesame Street. Bago mag 1 p.m., gayunpaman, malakas na kumakatok si Ellen sa pintuan ng kanyang paramedic na kapitbahay dahil si Steven, aniya, ay hindi humihinga. Tumawag ang kapitbahay sa 911, pagkatapos ay nagmadaling pumunta sa apartment ni Ellen upang tulungan ang batang lalaki. Noong hapon ng ika-25 ng Setyembre, si Steven Bohm binawian ng buhay. Hindi tulad ng pagkamatay ni David, ang pagpanaw ni Steven ay lumikha ng pakiramdam ng pagkabalisa sa mga kaibigan ni Ellen.
Bagamat naiintindihan nilang lahat na ang bawat tao ay nagdadalamati sa kanilang sariling paraan, ang kilos ni Ellen, lalo na para sa isang ina na nawalan ng pangalawang anak, ay kakaiba. Hindi lang ang mga kaibigan ni Ellen ang nakadama na may kakaiba sa pagkamatay ng mga anak ni Ellen. Si Dr. Michael Graham ang medikal na tagasuri para sa lungsod ng St. Louis, ay lubos na naalala ang kakaibang pagkamatay ni David noong nakaraang taon, at ngayon ay tinitingnan niya ang mga kakaibang kalagayan ng pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi tulad sa kaso ni David, pinasuri ni Dr. Graham ang dahilan ng kamatayan ni Stephen, at wala naman itong problema sa mga detectives, dahil nagbigay ito ng mas maraming oras para kausapin nila si Ellen tungkol sa pagpanaw ng pangalawang anak dahil para sa kanila bihirang pangyayari ito sa magkapatid sa panahong na ang gamutan ay advanced na. Pagkaraan ng 10 araw sa Tucson, nalaman ni Paul Bohm na isa pang anak niya ang namatay. Nalaman niya ito nang makausap ng kanyang asawa ang kanyang ina. Si Paul at ang kanyang asawa ay tumawag sa lokal na pulisya at mga serbisyo sa proteksyon ng bata upang sabihin sa kanila na may kakaibang nangyayari sa Missouri. Walang pagsisikap si Paul na bumalik sa St. Louis para tingnan sa sarili niyang 2 mata ang kapakanan ng kanyang nabubuhay na anak. Samantala, ang mga investigador ay nakikipag-usap sa sinumang maaaring may impormasyon tungkol kay Ellen at sa pagkamatay ng kanyang mga anak, lalo na sa kanyang kaibigan na si Dean. Sa kanilang mga panayam, nalaman ng mga detective na nakakolekta si Ellen galing insurance sa buhay ni Stephen, ngunit ang iba ay hindi pa nababayaran. Pumasok si Ellen sa isang dealership wala pang 1 buwan pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang pangalawang anak at bumili ng bagong kotse. Hindi niya ipinagpalit ang kanyang luma, na sinasabi niya sa mga kaibigan niya na nilayo niyang gumawa ng pribadong pagbebenta. Para sa isang babaeng nahihirapan sa pananalapi, ang pagkilos na ito ay nagdulot ng alarma. Si Ellen, na nabalisa matapos mapagtantong pinaghihinalaan siya ng mga pulis na pumatay sa mga lalaking anak, pero alam niyang walang ebidensya ang pulisya kaya nagsimulang siyang bumalik sa normal na buhay para sa kanya. Gaya ng dati, itinuon niya sarili sa pro wrestling. Noong unang bahagi ng 1991, ang mga ulat mula sa lahat ng mga eksperto na kinonsulta ni Dr. Graham ay dumating at ang dahilan ay mechanical na asphyxiation. Inaresto ng mga detective si Ellen. Pinili ng 2 sa mga may hawak ng insurance na hintayin ang resulta ng pagsisiyasat kay Ellen, kaya't si Ellen ay naghihikahos sa oras ng kanyang pag-aresto. Nag-alok ang taga-usig kapalit ng isang guilty plea kay Ellen para makatakas sa parusang kamatayan, sumang-ayon naman si Ellen. Ang 32 taong gulang na si Ellen Bohm ay umamin ng guilty sa isang count ng first-degree murder at isang count ng second-degree murder at sinentensyahan ng 2 habang buhay na pagkakakulong at walang posibilidad ng parol. Si Stacy Bohm ay dinala sa kustodiya ng kagawaran ng mga serbisyong panlipunan ng Missouri. Ang biological na ama ni Stacy na si Paul at ang kanyang ikatlong asawang si Terry ay nagtatangkang makakuha ng legal na pangangalaga kay Stacy.